Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tigbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story, mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story, ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jonder. Naniniwala siyang may Diyos, pero hindi siya naniniwalang mahal ng Diyos ang sanlibutan. Dalawa silang kaibigan ko na dumanas ng labis na paghihirap sa buhay nila. Si Teo at si Kinan. Unahin natin si Teo, dating mananampalataya sa Ama. POV niya ito, Kuya Totoy. Ito ang simula. Larawan kami ng masayang pamilya. Hindi ko nakita at narinig na nag-away ang mga magulang ko. Maraming bilib sa kanila. Magkasundo sila at makikita ang pagmamahalan nila sa isa't isa, kahit magkaiba ang paniniwala nila. Si Papa ay Kristiyano, hindi naniniwala sa mga santo. Si Mama naman ay debotong Katoliko, naglilingkod sa simbahan, araw-araw na nagro-rosaryo. May debosyon siya sa patron ng bayan namin, ang Santo Niño. Apat kaming magkakapatid, si Ate Maya, Kuya Sean, ako at ang bunso naming si Nico. Halinhinan ang pagdalo namin sa kanya-kanya nilang sektang kinabibilangan. Pero mas malapit ako kay Mama, kaya mas naging aktibo ako sa relihiyon niya. Kasama ko si Nico. 1 taon lang ang guwat ng aming edad. Madami akong kaibigan. Pero si Nico, halos wala. Madalas pa siyang ibuli dahil may mga sinasabi siyang parang sa edad namin ay nakakatawa. Isa ito sa mga tumatak sa isip ko. First communion niya. Nire-respeto kasi ni Papa ang gusto ni Mama, kaya hindi siya tumatanggi sa mga gusto ni Mamang igawad sa aming sakramento. Sabi nilang dalawa, sa edad naming 18, maaari na kaming mamili sa paglilingkuran naming sekta. Isa-isa silang kinausap ng pari para magkumpisal. Inintay ko siya sa gilid ng simbahan kung nasaan ang bike ko. Nang lumabas siya, para siyang takot na takot. Malilikot ang mga mata. Nang tanungin ko siya kung ano ang problema, natawa ako sa sagot niya. Iniwan ako ni Father saglit kasi may dumating ng mga tao eh. Tapos sabi niya, pray daw muna ako para mapatawad ako ni God. Pag alis niya, yung God na nakapako, tinawag ako, Kuya. Tinawanan ko lang siya ng tinawanan hanggang makauwi kami ng bahay. Sinabi ko kay Ate Maya at kitang-kita ang takot, katulad ng kay Nico sa mga mata niya. Palihim na sinabi ni Ate kay Papa. Si Papa naman, nung sumunod na linggo, isinama niya si Nico sa kanya, sa fellowship. Nang sumunod na taon, tinanggap ni Papa ang alok na trabaho sa gitnang silangan. Nasa kolehiyo na kasi si Ate at hindi sapat ang kita niya sa pagkakarpintero para suportahan kaming lahat. Si Mama naman ay isang simpleng may bahay lang.
Sa pag-alis ng haligi ng tahanan, ang matatag na pundasyon ay humina. Isang gabi, habang gumagawa kami ng assignment ni na Kuya at Nico sa kwarto namin, napalabas kami nang marinig namin ang mga sigaw ni Mama. Nagulat kami dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nakita naming magalit si Mama. Sinasabunutan niya si ate, sabay sinasampal. Si ate naman ay umiiyak. Inawat namin sila pero bago sila tuluyang mapaglayo, si Mama naman ay nakatadyak pa kay ate. Nalaman namin ang dahilan. Buntis daw si ate. At tinatanong ni Mama kung sino ang ama. Naging palaisipan sa amin yon sa loob ng 15 taon. Dito na nagsimulang magbago ang lahat, Kuya Totoy. Gusto ni Mama na ipalaglag ang buhay sa sinapupunan ni ate. Nakakahiya raw kasi ano na lang daw ang sasabihin ng mga tao sa paligid kung malaman na ang anak niya na siya na kilala bilang tao ng simbahan, buntis sa pagkadalaga. Umiiyak si ate dahil ayaw niya. Sabi niya ay kasalanan daw ito. Malaking kasalanan ang pagkitil ng buhay. Mahal din niya ang anak niya. Sa sumunod na mga araw, laging may gulo sa bahay. Pinipilit ni Mama na inumin ni ate ang binili niyang gamot. Naging iwas kami sa bahay. Naging takbuhan namin ang simbahan. 2 linggo matapos ang nangyari, nagulat na lang kami nila ate nang habang kumakain kami ng hapunan, isinubsob ni Mama sa plato niya si Nico. Minura-mura niya ito. Lahat ng klase ng mura ay nasabi na yata ni Mama. Ikaw na bata ka! Ang bata-bata mo pa? Chismoso ka na? Bakit sinabi mo kay Inyang nabuntis ang ate mo? Pinag-uusapan tuloy ako. Tigalgal na kami, lalo na sa mga sumunod na sinabi ni Nico. Bakit galit ka kay ate, Mama? Pati rin naman ikaw. May baby siya sa tiyan mo, sabi ni God. Kahit anong gawin naming pagkatok, hindi kami pinagbubuksan ni Mama. Hinila niya sa loob ng kwarto nila ni Papa si Nico para doon paluin. Nang gabing iyon, umalis si Mama. Iniwan niya kaming umiiyak. Nico, Soy, ano yung sinasabi mo kanina? Tanong ni Kuya Sean sa kanya nang mapatahan namin siya. Tumingin siya sa akin, sunod kay ate. Si God, yung nakapakong God sa may prayer room sa simbahan. Sinabi niya si Mama may baby rin sa tiyan, parang si ate. Nang mga panahong iyon, wala pa akong alam tungkol sa kung papaano nabubuo ang baby. Kaya wala akong alam kung bakit naiyak si ate at kuya. Sa paglabas namin para pumasok kinabukasan, pinagtitinginan kami ng mga tao. Mga karelihiyon ni Papa, mga kasama ni Mama sa simbahan. Lahat sila ay nakatingin sa amin at nagbubulungan. Maging sa eskwela, hindi man lang nila hininaan ang kanilang mga boses. Ang mga gurong dapat maging ehemplo, sila pa ang nangunguna sa pagkakalat ng mga balita. Putok na sa buong bayan ang kalagayan ni ate. Mas humirap ang sitwasyon lalo at isang araw sa isang linggo na lang umuwi si Mama. Mainit pa palagi ang ulo nito. Sa pag-uwi niya, pinagbubuhatan niya ng kamay si Nico. Si ate na yata ang nag-aasikaso sa amin. Si Kuya Sean, gusto niya na sana magsumbong, sumulat o tumawag kay Papa pero ayaw ni ate. Tiis-tiis na lang muna. Baka kung anong mangyari kay Papa eh. Nasa malayo pa naman siya. Kaya natin to. Nandito naman ako eh. Ako na muna ang Mama at Papa. Pero si Nico, lalong lumala. May maliit na kwarto sa bahay namin kung saan nakalagay ang mga santo ni Mama. Doon siya nagnonobena. Madalas doon nakakatulog si Nico.
Inilipat na lang siya ni kuya sa kwarto namin. Dito kami nang ilabot. Hating gabi na nang gisingin kami ni ate. Akala namin ni kuya masakit na naman ang tiyan niya. Kami ang naging tagahanap at tagabili ng pinaglilihian ni ate. Kung saan siya nakakuha ng perang pambili, pati perang panggastos namin, pag wala si mama ay wala kaming idea ng mga panahong iyon, Kuya Totoy. Ang lagi lang kasi niyang sinasabi, God will provide. Si Miko, turan niya. Sinundan namin siya. Tumigil sa harap ng maliit na kwarto na plywood lang ang nagsisilbing dingding. Ginaya namin si ate na dinikit ang isang tenga sa dingding. Nagsasalita si Miko na parang may kinakausap. Una, wala kaming narinig pero nang maglaon, tila ba nakakarinig kami ng tila paos na boses na bumubulong. Sa hina, wala kaming gaanong maintindihan. Puro dulo lang ng salita. Hindi nakatiis si Kuya Sean. Pinwersa niya ang pintuan. Muntik na kaming mapatakbo sa tumambad na tagpo. Ang mga rebultong dati ay magkakahanay, ng oras na iyon ay nakapabilog na ang ayos. Sa gitna nila ay si Miko, naka-Indian seat, nakatingala sa kanila. Hindi ko alam pero yung mga ulo nila parang nakaharap ng kaunti sa amin. Nang makita kami ay lumukot ang mukha. Sa labis na takot kahit si Kuya Sean naapektuhan. Kinaladkad na lang namin si Miko palabas ng kwarto. Ang tagal namin hindi pumasok sa kwartong iyon dahil imposibleng si Miko ang naglipat ng posisyon ng mga rebultong iyon. Napakabigat noon, Kuya Totoy. Nang ilagay ang mga iyon sa kwarto ay pinagtulungang buhatin ng 4 na lalaki. Kaya paano magagawa ng kapatid kong buhatin at iusog ang mga rebultong iyon? Sa pag-uwi ni Mama, nakita namin ang pangangayayat niya, kasabay ng pagbilog ng tiyan niya. Ako lang ang kumakausap sa kanya. Iwas sila ate sa kanya. Pa-6 na noon, tinawag niya kami at kinausap. Sabi niya, mapatawad sana namin siya sa nagawa niya, sa pananakit niya kay ate at Miko at ang pag-alis niya. Gusto niyang maging katulad ulit ng dati. Inaya niya kaming magdasal sa maliit na kwarto. Dahil kasama namin siya, akala namin na hindi kami makakaramdam ng takot. Nasa kalagitnaan kami ng pagrorosaryo sa ikalawang misteryo nang magsimula magsitayuan ng mga buhok ko sa batok. Si Miko nang tiningnan ko, nakatingala, nakangiti. Saka siya dahan-dahang lumingon sa akin. Kuya, sabi ni Mama Mary, sa susunod na buwan, uuwi na daw si Papa. Kahit si Mama, kitang-kita ang takot sa mga mata niya. Akala ko dati, dahil sa dahilang nakakausap ni Miko ang mga rebulto, iba pala. Niyakap niya si Miko at nagpatuloy sa pagdarasal. Nang matapos ay inaya na kaming kumain. Nang gabing iyon, tabi-tabi kami sa kwarto. Naging magaan para sa akin ang mga sumunod na araw. Kasama na namin si Mama at umaasang totoo ang sinabi kay Miko na uuwi na si Papa. Natupad pero hindi katulad ng inaasahan namin. Hindi masaya. Halos araw-araw, sinasabi ni Miko na siguradong uuwi na daw si Papa. Masayang masaya siya. Kaiba sa personalidad niyang tahimik lang lagi. Parang ng mga panahong yun, hindi siya ang kapatid ko. Lalo pagkakausapin siya ni Mama. Mama, uuwi na daw si Papa, kumpleto na ulit tayo. Mama, iluto mo ito pag uwi ni Papa oh. Mama, sabihin mo kay Papa mag-swimming tayo pagdating niya ha. Buwan ng Setyembre taong 1992.
Akala namin umalis na naman si mama. Wala kasing nagluto ng almusal pagkagising namin. Kinakatok namin siya sa kwarto niya pero walang sumasagot. Pagdating namin ng hapon, sabi ni ate, hindi daw umalis si mama. Nasa kwarto lang daw ito. Sinabihan raw siya na gusto nitong mapag-isa. Sumunod na araw, may mabahong amoy kaming naaamoy. Parang patay na daga. Ang nakakapagtaka, hindi namin mahanap ang pinanggagalingan. Si mama, hindi pa rin lumalabas ng kwarto niya. Tuwing kakain, tatawagin namin siya pero lagi niya lang sinasabi na hindi siya sasabay. Hindi namin alam kung ano ba talaga ang problema. Ikatlong araw, nakakaduwal na ang amoy. May isang kapitbahay na kami na pumunta sa bahay para magreklamo. Umaalingasaw na raw kasi ang amoy hanggang sa kanila. Nakitulong siya sa paghahanap. Dito, oh, amoy na amoy. Nasa harap siya ng pintuan ng kwarto nila mama. Para bang doon rin lang namin naaamoy na doon nga malakas ang amoy. Tinanong niya kung nasaan si mama. Nang sinagot namin na nasa loob, pinalabas niya kami at tumawag siya ng mga kasamang magbubukas ng pinto. Sabi niya, huwag kaming papasok habang nagtatakip sa ilong bago buksan ang pinto. Pero si Nico, dali-daling tumakbo. Hinabol namin siya. Ang tagpong nakita namin sa kwarto nila mama ay panghabang buhay ng nasa memorya ko, Kuya Totoy. Parte na ito ng bangungot ko. Hindi kami makapaniwala. Nagbigti si mama gamit ang lubid ng nasirang duyan sa harap ng bahay. Nakadilat ang mga mata. Nakalawhit ang dila. Sa kanang kamay, tangan niya ang rosaryo. Sabi nila, ilang araw na siyang patay, pero pinilit namin nila ate na hindi at araw-araw daw sumasagot siya sa pagtawag namin sa kanya. Naaalala ko pa ang mga mata nila nang titigan kami. Parang awang-awa sila sa amin. Uuwi na si Papa, sabi ni Miko, saka siya nawalan ng malay. Para akong lumulutang ng mga panahong iyon. Si Kuya Sean ang kasama ko sa ospital kung saan dinala si Miko. Samantalang si ate, kasama ng ilang kamag-anak ang nag-aasikaso ng libing ni mama. Umiiyak kami ni Kuya. Hindi namin alam ang gagawin. Halos isang linggo, hindi nagmulat ng mata si Miko. Hanggang sa dumating si Papa. Siyang nagpadilat ng mga mata niya. Umiiyak. Sabi niya may nagkulong sa kanya sa isang madilim na lugar at napakatagal niyang nandoon. Naririnig niya kami. Tinatawag niya kami pero parang hindi raw namin siya naririnig. Wala siyang alaala ng 2 buwang nagdaan. Ang huling natatandaan niya ay nang nasa maliit siyang kwarto sa bahay. Wala siyang alam sa nangyari. Sabi ng mga doktor, defense mechanism daw ng utak para makakope up sa trauma ng pagkakita niya sa bangkay ng mama namin. Maraming nakilamay. Mga kaibigan, mga kasimbahan ni mama, pati ni papa, mga kamag-anak, pero parang wala rin. Pumunta lang ata sila para makichismis at magkumpirma kung totoo nga ba ang nangyari na nagpakamatay si mama dahil buntis siya sa ibang lalaki. Mga hipokrito, akala mo ang lilinis, akala mo mga banal, akala mo kung sinong mga walang kasalanan. Isang araw, matapos makauwi si Papa, tuluyan nang nawala ang ilaw ng tahanan namin. Ang dating maliwanag naming buhay
ay aandap-andap na ang liwanag. Sa libing ni Mama, diretso sa sementeryo. Dahil noong mga panahong nangyari ito, hindi tinatanggap ng simbahan ang mga taong nagpakamatay. Hindi sila binabasbasan sa huling sandali. Si Papa, hindi na umalis. Bumalik siya sa dati niyang trabaho. Pagsubok lang ng Diyos to sa atin mga anak. Naniniwala ako na kakayanin natin. Kasi pag nakayanan natin, pagpapalain tayo ng Diyos. Yang bata sa sinapupunan mo, Maya, mamahalin natin yan. Biyaya siya sa atin. Sigurado kung buhay ang mama mo, matutuwa yun kasi magkakaapo na siya. Nabigla lang siya nung nalaman niya. Ang bata mo pa kasi anak eh. Hindi ko pa rin maintindihan hanggang ngayon kung talagang mabait lang si Papa o tanga siya. Sinabi namin sa kanya lahat ng nangyari. Mga ginawa ni Mama pag-alis niya. Pagbalik at pangangaliwa niya kay Papa. Pero parang wala lang sa kanya. Dinipensahan pa rin niya si Mama. Pero ganun pa man, pinagpatuloy namin ang buhay. Tumuntong ako sa high school. Naiwan ng 1 taon sa dati naming eskwela si Nico. Si Kuya Sean, kolehiyo na. Si ate, nanganak ng lalaki at ang batang iyon ang nag-ahon sa amin sa kumunoy ng kalungkutan. Kahit panandalian lamang. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan pagtungtong ko ng high school. Sa 2nd taon ko sa high school, napasama ako sa banda. Lalo akong nalayo kay Nico. Si Kuya, nasa Kapitolyo nag-aaral. Tuwing Biyernes ng gabi lang ang pag-uwi sa amin. Si Ate Maya, naging aktibo sa church ni Papa. Dahil marunong siya magpiano at may magandang boses, siya ang naging tagapagsanay ng choir ng kabataan. Si Papa, kayod kalabaw. Makagapay lang sa gastos. Dahil sa pagkakaroon namin ng kanya-kanyang mundo, hindi namin napansin ang pagbabago kay Nico hanggang sa huli na. High school na rin siya, pero mas lalo siyang tila naging iwas sa tao. Ganon din ang mga taong nakapaligid sa kanya. Sabi nila, para siyang may kausap lagi kahit wala naman siyang kasama. Minsan, pinagre-recite siya sa harap. Hindi siya nakasagot at pinahiya siya. Sinabing mga immoral na babae ang ate at mama namin. Di bali ng immoral, hindi naman magnanakaw katulad mo. Sabi ng mga kaklase niya. Muntikan lang matumba ang teacher nila sa sinabi ni Nico. Binato siya ng eraser. Nang araw na iyon, pinatawag sa principal's office si Papa. Na-expel si Nico. Napilitan siyang i-transfer ni Papa sa private school. Pero lalong lumala. Umuwi siya minsan na may pasa sa mukha. Pero sa tuwing tatanungin namin siya, okay lang daw siya. Yan ang palagi niyang sinasabi. Minsan, nahuhuli namin siya na parang may kausap. Ang kaharap lang naman niya, yung maliit na imahe ng Santo Niño at ng Berhen. Bumabagyo nun, si Kuya Sean, ako at si Nico nanonood sa sala. Si ate at si Papa nasa bahay ng pastor kasama ng anak niya. Nung bigla matumba si Nico, pinipilit namin siyang magising. Kinakabahan na baka maulit na naman ang nangyari dati. Kapos na kamos rin kami sa pera noon. Naaawa na rin kami kay Papa. Inihiga namin siya sa mahabang upuan. Pinapaypayan nang bigla siyang namulat ng mata at tumayo. Tumawa siya. Alam namin ni Kuya na hindi yon ang tawa niya. Nagsimula siyang maglaway habang nakakiling ang ulo sa kanan. Kuya Teo, sama ka na kay Mama. Miss mo na siya, di ba?
naririnig kita tuwing gabi. Umiiyak. Pinalamigan ako sa sinabi niya kasi totoo. Umiiyak ako sa harap ng gate namin tuwing gabi. Umayos ka nga, Miko. Saway sa kanya ni Kuya Sean. Iniharang niya ang sarili niya sa pagitan namin ni Miko. Kuya Sean naman, kamusta kayo ni Calvin? Hindi ko pa alam dati na hindi straight si Kuya Sean. Sinapak siya ni Kuya pero tumatawa lang siya kahit nang dumudugo ang bibig niya. Kuya Sean? O Ate Sean? Paulit-ulit niyang sinabi. Nang may maisip ako, lalo nang magsimula na parang dumami ang boses sa pagsasalita ni Miko, sinabi ko kay Kuya. Una, hindi siya naniniwala pero nang titigan niyang muli si Miko, naglalaway ito habang tumatawa at tumitirik ang mga mata. Sinabi niyang itali namin siya at tumawag ako ng tulong. Sinuong ko ang malakas na ulan habang umiiyak. Umalis kasi akong pinipigilan na ni Kuya si Miko na iumpog ang ulo niya sa pader, upuan at sahig. Iningusan ako ng katiwala pagdating ko. Istorbo pa siya. Hinayaan ko. Di bale, sabi ko, tutulungan naman ako ni Father. Ganon naman ang mga pari, mababait, handang tumulong sa nangangailangan. Alagad kasi sila ng Diyos. May mga kainuman siyang lalaki. Tila ba, nainis siya sa pangiistorbo ko pero sumama siya. Yon ang mahalaga. Pagdating, yakap na ni Papa si Miko. Puro dugo na ang mukha nito. May mga kagat si Papa sa braso, ang tali ay pigtas na. Si Kuya Sean may mga kagat at kalmot na rin. Si ate yakap-yakap ang anak niya. Hindi kami basta-basta na isasagawa ng eksorsismo. Kailangan may pahintulot sa mga nakakataas. Pag-aaralan muna. Ang katulad ng sabi ko, hindi masamang espiritu ang nasa kapatid mo, kundi droga. Marami na ako nakitang sinapian kuno, pero lulong lang sa pinagbabawal na gamot. Nang gabing iyon, tuluyan na akong tumalikod sa simbahang ginugol ni Mama ang kalahating bahagi ng kanyang buhay para sa paglilingkod. Sa simbahang tinuring kong sanktuaryo ng kabanalan. Si Miko, tumigil na sa pag-aaral. May mga pagkakataon kasing sinusumpong siya at nagwawala sa eskwela. Nagiging mapanakit ang kapatid ko. Pero pag matino siya, wala siyang naaalala sa mga nangyari. Katulad ng sabi niya nung namatay si Mama, may nagkulong sa kanya sa isang madilim na lugar. Pinatingin siya ni Papa sa doktor. Sabi kasi ni Papa, baka nga nagdodroga si Miko. Baka raw, yon ang naisip niyang paraan para makalimot kahit sandali sa pagkawala ng aming nanay. Pero walang nakuhang droga sa sistema niya. Sinunod sa psychiatrist. Hindi ko alam kung saan kumuha ng pera si Papa. Karpintero lang siya. Sa huli, nalaman na lang namin na sinanla niya ang lupa na kinatitirikan ng bahay namin. Nakaapat na palit ng doktor si Miko. Nakaisang session lang sila tapos hindi na kami pinabalik. Hulas na hulas ang itsura ng unang doktor. Yung isa, halos mangiyak-ngiyak pa. Si Papa, sa huling pagkakataon, nagpasyang sa Maynila ipatingin si Miko. Pero umuwi sila nila ate na walang napala. Si Pastor, hindi sa utak yan pa. Naalala niyo yung bago namatay si Mama? Nahuli namin siya nila ate na may kausap sa maliit na kwarto. Lagi niyang sinasabi nung nasa Saudi ka pa. Ilang buwan bago gawin ni Mama yon, nauuwi ka na daw ng malapit na. Di ba Deo? Di ba ate? Sabi ni Kuya Sean. Sumang-ayon kami ni ate. Pinaalala rin namin ang unang beses na sabihin ni Miko na nakausap niya ang nakapakong Kristo sa may simbahan.
May kutob na ako, pero gusto ko lang muna makasiguro. Pero siguro, sapat na yung 4 na espesyalistang sumuko sa kapatid nyo. Hindi kaya ng siyensya ang kaso niya. Nang gabing iyon, dumating ang pastor. Kasama ng 4 pang kasamahan ni Papa sa church. Sama-sama kaming nagdasal habang nakapalibot kay Miko. Nakaupo siya sa upuan. Nang magsimulang basahan siya ng berso galing sa Biblia, tumawa si Miko. Hindi siya pinapansin. Lalo lang siyang nanunuya kung ano-ano ang sinasabi niya. Ikaw, Armando, ipagkatanga ka rin no? Iniputan ka na sa ulo? Alam mong matagal na pero anong ginawa mo? Nagbulag-bulagan ka? Bakit? Dahil sa Diyos mo? Diyos nyo? Nananampalataya ka pero nararamdaman mo ba siya? Ang Diyos nyo hindi nyo man lang maramdaman? Ilang beses kitang narinig na nagtatanong kung totoo nga ba siya. Tatanungin kita, Armando, kung totoo siya. Nasaan siya? Buti pa ako nandito. Damang-dama nyo, damang-dama ko rin ang takot nyo. Napatingin ako kay Papa. Para kasi sa akin, si Papa ang may pinakamatatag na pananampalataya. Pero maging pala siya, nagtatanong na rin. Pinaupo ako ng isa sa 4 na kasama ni Kuya Sean na umiiyak na. Ikaw, Rico, kamusta ang pagsusugal? Kamusta ang pangungupit mo sa pondo ng simbahan nyo? Sabi mo sa mga dasal mo, ibabalik mo pag nanalo ka. Eh ano, nanalo ka ba? Nagpatuloy lang sila pero halata ang takot sa mga nanginginig na boses nila. Wali. Kamusta? Kamusta yung estudyanteng nagre-renta sa isang kwarto sa bahay nyo? Ang pagpaparaos mo sa tuwing sinisilipan mo siya sa banyo? Ha, manyak ka! Calvin, Sean, kamusta ang mga buwet nyo? Mga bading! Ilang minuto siyang tumatawa. Hilam na ng luha ang mata naming lahat. Si Calvin umalis matapos tumigil sa pagtawa si Miko. Sunod naman si Wally. Hindi raw nila kaya. Muli, tumawa si Miko, saka tumingin kay ate. Maya. Ang magandang si Maya. Hill, di ba ang ganda niya? Bata, sariwa, mas maganda kay Tina. Hindi kita masisisi. Bigla na lang tumakbo paakyat ng kwarto niya si ate. Naiwan na lang si Papa at Pastor. Nagtinginan sila ni Papa saka silang nagsimulang magdasal. Paano niyo ako mapapali sa katawan ng inutil na batang ito kung kayo, ikaw, Armandong tanga, lalo ka na Hill, sinuway mo ang isa sa mga utos ng Diyos nyo. Sige nga, hindi ka malinis, matungis ka, baboy, immoral. Kung ano-ano pa ang sinabi niya na habang tumatagal, hindi na boses ni Miko ang nagsasalita. Parang sama-samang boses ng napakaraming tao. Masakit sa tenga. Teo, walang Diyos. Hindi siya totoo. Ginawa lang siya ng mga tao upang pagkakitaan, makalikom ng pera, awa at kung ano pang mga makapagbenepisyo sa kanila. Ginawa siya ng mga tao para magawa nila ang mga nais nila at makapagtago sila sa relihiyon nila at maligtas sila sa persecution. Dahil kung meron at totoo ang tinturo ng dalawang sektang kinagisnan mo, hindi mo daranasin ng pamilya mo ang lahat ng bagay na to. Asang pong utos, hindi ba? Pero lahat ng iyon ay hindi nasusunod. Pangalunya, pagnanakaw, pagsamba sa iba, sila pa nga dapat unang magpatupad ng utos na yon. Ang siyang mas gumagawa ng mga bawal. Hindi ba sabi sa
katikismo o sa pag-aaral mo ng Biblia nung bata ka, mahal na mahal kayo ng Diyos. Mahal na binigay niya ang buong buhay ng sarili niyang anak upang maligtas ang sanlibutan. Pero bakit kung mahal na kayo, hinahayaan niyang dumanas ng labis na paghihirap ang mga nananalig sa kanya? Patayan, gutom, digmaan, bagyo, lindol. Ganon ba ang pagmamahal para sa'yo, Teo? Ganon ba? Sa ikalawang pagkakataon, tuluyan ko na ang tinalikuran at kinalimutan ng pananampalataya sa isang Diyos na kahit kailan ay hindi ko naramdaman ang presensya. Isang manlilikhang bulag sa paghihirap ng mga nilalang niya. Mabuti pa ang mga masasamang elemento. Alam mong andyan sila. Pero siya? Nasaan? Ilang buwan ang binilang ko para maisulat tong kwento ng buhay ni Teo. Hindi ko alam kung bakit pero nahirapan talaga ako. Nakailang ulit pa ako ng pakwento sa kanya. Dumating sa puntong bisit na siya sa akin sa pagkukulit ko. Para kasing pag sinusubok kong gawin, may pumipigil sa akin. Lalo pag malalim na ang gabi at sinusubukan kong tapusin, ayusin, parang may nakatingin sa akin. So ayun nga, after 15 years, nalaman nila kung sino ang tatay ng anak ni Ate Maya. Nagkasakit kasi yung isa sa mga pamangkin niya. Kailangan ng donor. Oo, parang sa mga drama pero totoo nangyari sa buhay. Yung pastor ng papa niya ang ama. Pero hindi yon ang nag-donate. Yung anak niya. Sila kasi ang compatible. Nakiusap si Hill sa anak niyang yon. Doon niya inamin na anak niya nga yung anak ni Ate Maya. Doon nila nalaman na yung pamangkin niya at si Kuya Jotam magkapatid sa ama. Kasama pa ng dalawang anak ni Ate Maya. All in all, 3 ang anak nila ni Ate Maya. Inatake sa puso ang mama ni Kuya Jotam nang malaman yun. Namatay. Si Ate Maya at yung papa ni Kuya Jotam nagsama na kahit tutol silang mga anak niya pati sila, Kuya Teo. Dahil sa pangyayaring iyon, nabuwag ang simbahan nila. Sa ngayon, ang balita, unti-unti na silang nabubuo ulit sa tulong ng mga dating miyembro. Yung papa ni Teo, nagpasyang lumipat sila ng lugar. Malayo, yung hindi sila kilala. What's amazing though, si Kuya Jotam, kasama ng isa pa niyang kapatid, isinama ng papa ni Teo sa pag-alis. Alam niyo naman 'di ba? Kasalanan ng magulang, mga anak ang nagdurusa. Mga anak ang tumatanggap ng alipusta. Dahil sa isang trabaho, si Tito, papa nila Teo, napunta dito sa amin. Hanggang sa dito na sila manirahan. Si Kuya Jotam at ang papa ni Teo nakahanap ng katulad niyang Kristiyano dito. Sumali, muling naging aktibo. Sabi ni Tito sa amin si Teo at Nico, nayayakad niya dati na sumama. Hanggang sa magkagulo na dahil kay Nico. Tinuturo ang bawat tao sa paligid at sinasabi, isa-isa ang kasalanang nagawa nila. May ilan pang nangyari, may ilan pang pangyayari na naging dahilan ng pagbabackslide ng ilan. Si Ate Maya at si Hill, nagsasama pa rin hanggang ngayon. Sabi ni Teo, masaya naman ang ate niya. Yon ang mahalaga. Si Kuya Sean, nakilala rin namin siya pero saglit lang. 3 years ago, nag-suicide si Kuya Sean. Ang sabi, pressure sa trabaho o iniwan ng babae. Pero iba pala. Sa pagkamatay niya, nalaman nila kasi na bakla siya. Si Nico, kasama siya ni Teo sa bahay niya. Hindi siya nakapag-aral dahil sa ayaw niya. Sabi nila Teo, nung pinababalik siya ng pag-aaral ng papa nila, ayaw na daw talaga niya. Wala siyang trabaho, nasa bahay lang nila. Creepy siya kausap kahit titigan ka lang niya. Parang exposed na exposed ka. Sa kwarto rin niya, puno ng rebulto. Sabi ni Teo, hiling sa kanya yon ni Nico
para daw marami siyang kausap. Alam ko parang siraulo yung kapatid ko, pero kapatid ko pa rin yun eh. Hindi ko pwedeng hayaan lang. Huwag rin kayong matakot ni Ison sa kanya. Mabait naman siya. Nagulat kami kasi hindi naman namin sinasabi na takot kami. Pero sabi ni Teo, sabi ni Nico sa kanya, ramdam niyang takot kami. Sila Baki naman, ayaw sa kanya. Di nila direktang sinasabi pero sabi ni Teo, alam ni Nico. Gusto nga niya lagi kaming kausap ni Ison eh. Doon sa kwarto niya, nananadya bes. Madalas kaming pinag-uusapan yung mga bulong sa kanya. Nakakapangilabot lalo pag may sinasabi siyang tungkol sa akin. Mga pangyayari, kasalanan na alam ko sa sarili ko na wala akong pinagsabihan. Si Teo mabait naman. May pagkamayabang lang. Dati akala ko atheist siya. Sa mga tanong niya kasi na madalas humahantong sa mainit na debate sa pagitan nila ni Nicolas, pisikalan nga minsan. Hindi mo alam kung sino una mong aawatin. Akala ko talaga hindi siya naniniwala sa mga demonyo. Multo, engkanto maging sa Diyos. Dahil din sa paniniwala niya, iwas sa kanya sila Baki. Naniniwala naman ako may Diyos. Kasi kung walang Diyos, walang demonyo. Pinaka-encounter na nga ako ng multo. Yung sumasagot sa amin nila ate na boses ni mama. Yung kay Miko, demonyo yun eh. Pero hindi ko kayang paniwalaan tol. Yung sinasabi nila papa, ninyo, na ang Diyos walang papantay ang pagmamahal niya sa atin. Kasi kung mahal niya tayo, bakit kailangan tumanas tayo ng hirap? Bakit ang laging nahihirapan, nalulungkot yung mga taong katulad ni Papa na paniwalang paniwala sa kanya? Tinanong namin siya ni Ison kung ano sa tingin niya ang Diyos. Observer. Na mag-i-intervene lang siya kung tip niya. Hindi siya mabait. Hindi siya mapagmahal. Tuldok. Period. Tapos. Sa kwento ng buhay ni Teo, wala akong gustong siraan na relihiyon. Kasi sa nangyari kila Teo, naging ehemplo nila ang pinuno ng kanya-kanyang sekta ng mga magulang nila. Dahil doon, nang magkamali at may ginawang taliwas sa tingin nila dapat nagawin ng mga taong yon, naging dahilan yon para pag-question nila sa Diyos. Tao lang din naman sila, nagkakasala, natutukso, nagkakamali. Hindi sila ang Diyos para maging perpekto. If you're looking for a perfect religion, you'll never find one. Lahat ng relihiyon sa mundo may dungis. Walang perpekto. Kaya hindi ba sa bawat debate na relihiyon ng pinagtatalunan, walang nananalo. Lahat kasi ay may pupuna. Kung mapapansin natin, marami nag-aaway dahil sa relihiyon. Hindi na ako lalayo, mga magulang ko, papa ko, after 54 years ng pagiging Catholic, nagpa-convert sa ibang religion. Dahilan yon ngayon ng paghihiwalay nila mama. Masakit isipin dahil lang sa pagbabago ng ilang paniniwala. Nasa bingit na sila ng paghihiwalay na baka dumating sa puntong itapon na lang nila ang halos 3 dekada nilang pagsasama. Nakakapanlumo. Napakasakit. Marahil may ilang nagtatanong, bakit ko ibabahagi ito? May inaatake ba akong relihiyon? Una, sabi ko nga, hindi ko matapos-tapos ito na inabot ako ng ilang buwan. May parang pumipigil sa akin. Lalo pag malalim na ang gabi, tila ba may laging nakatingin. Nakakatakot. Pero yung will ko para matapos ang kwentong ito, lalong lumalakas. Pangalawa, dahil sinabi ni Kuya Jotam, kung ako kasi, si Kulas ang naging daan para magbalik loob ako, baka hindi si Kuya. Si Tito or kami ang siyang pinahintulutan ng Diyos para maging daan para bumalik si Teo at Nico sa kanya. Total Kuya Totoy ay mahilig silang makinig ng kilabot Pinoy horror stories, ay ibinahagi ko na rin po sa inyo ang kwento nila. Hanggang dito na lang po ang kwento ko Kuya Totoy. Muli, ito po si Jonder. At ito ang kwentong kilabot ko.
Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!